Ang una ko pong tanong ay, marami po kasi akong naririnig at nababasa at yung ibang tao ay ganun din yung paniwala. Tungkol po doon sa unconditional love of God. At madalas pong ginagamit yung talatang 1:3-16. Totoo po bang mayroong ganong love si God? Unconditional love of God. Yung pong pangalawa kong tanong ay nadinig ko po na rin po sa inyo minsan sa TV na napanood ko po sa inyo na si God po ay hindi po nananatili kahit saan o God is not everywhere. Ako po'y naniniwala doon sa paliwanag nyo dahil napakalinaw po. At itong katanungan ko pong ito, gusto ko po madagdagan yung aking kaalaman. Dahil po dito sa nabasa ko sa Awit 139, verse 7 hanggang 12. Yun lang po, Brother Eli. Basahin natin yung awit, Sis Luz, 139:7-12. Saan ako paroroon na mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? Kung sumampa ako sa langit, nandiyan ka. Kung gawin ko ang aking higaan sa libingan, narito, ikaw ay nandoon. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga, at tumahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat. Doon may papatnubayan ako ng iyong kamay, at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. Kung aking sabihin, tunay na tatakpan ako ng kadiliman, at ang liwanag sa palibot ko ay magiging gabi. Ang kadiliman man ay hindi nakakukubli sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw. Ang kadiliman at kaliwanagan ay magkaparis sa iyo. Will it necessarily mean na ang Diyos nasa lahat ng lugar? Isa-isahin ko sa iyo, kapatid, para maipakita ko sa iyo. Sabi ni David, saan ako paroroon na mula sa iyong espiritu? Hindi naman sinabing, saan ako paroroon mula sa iyo? Mula sa iyong espiritu. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos pwedeng makarating kahit saan lugar no? But the being of God has a permanent dwelling place. Naintindihan mo ako, kapatid? Opo, Brother Eli. Yung kanyang being, yung kanyang kabuuan, yung kanyang kaluluwa, yung kanyang kasyangaan is seated in the yonder heavens. Nakita ni Juan yun. Nakaupo siya sa kanyang trono bilang Diyos na makapangyarihang nagmamaniobra ng lahat ng activity sa langit at sa lupa. Pero ang Espiritu ng Diyos, wala kang masasabing unreachable star sa Espiritu ng Diyos. Gaya rin nung kanyang paningin. Yung paningin kasi, symbolic of the Spirit yan Basahin natin ang 5:7 ng Apokalipsis. At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng 4 na nilalang na buhay at sa gitna ng matatanda, ang isang kordero na nakatayo, na wari ay pinatay, na may 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 Espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. 7 sungay, 7 mata, siyang 7 Espiritu ng Diyos. So magkasimboliko yung mata at saka yung Espiritu. Ngayon, ang sabi sa Biblia, yung 7 mata, yun din ang 7 Espiritu. Ang sabi sa Biblia doon sa Kawikaan, ganito naman ang nakasulat, kapatid, sa 15:3. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Yung mata na symbolic ng Espiritu ng Diyos, nasa lahat ng dako yun, nagbabantay sa masama't mabuti. So it is the Spirit of God that can be
reaching any given point in the known universe. Yung Espiritu ng Diyos ang makakarating kahit sa libingan, kahit dun sa dulo ng langit, kahit na ako kung saan ako pumunta, saan ako paroroon mula sa iyong Espiritu. Hindi ang ibig sabihin, ang Diyos mismo, ang kahit saan ay nandun. Kung ang Diyos ay kahit saan nandun, ba't naman sasabihin ang mata ng Panginoon nasa lahat ng dako? Ba't sasabihin pa? Ba't di na lang i-simplify? Ang Panginoon nasa lahat ng dako. God is everywhere. Wala nun eh. Ang nasa lahat ng dako, yung kanyang mata at yung kanyang espiritu kasi pwede siyang makarating kahit saan. Sana naunawaan mo, kapatid, yung tinatanong mo na yun, na pangalawa, maliwanag sa Biblia kasi yun eh. Pag hindi maliwanag sa iyo yan, may diferensya utak mo pag hindi mo naintindihan yan. Ngayon, yung sinasabing unconditional love. Yung salitang unconditional, parang walang limitations yun eh. Ibig sabihin, walang limitasyon ang pagmamahal ng Diyos. With no condition or limitations. Complete or guaranteed. With no conditions, limitations, or provisos attached. Ano? Alam mo kapatid, yun salita lang ng tao yun. Na ang pagmamahal ng Diyos ay unconditional. Kasi kung ang pagmamahal ng Diyos unconditional, wala na tayong problema. Di ka na kailangan mag-iglesia. Di ka na kailangan sumunod sa utos. Hindi ka na kailangan magpakabuti. Unconditional naman yung love ng Diyos eh. Kagaya nung alam ng mga tao, love is never having to say you're sorry. Pero ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, cannot be classified as an unconditional love. Dahil may mga limitations sa pag-ibig ng Diyos. Meron siyang takdang limite. Pag inabuso mo yon, hindi siya konsentidor. Ang konsentidor, mga pastor. Pero ang Diyos, hindi konsentidor. Sabi sa 5:10 ng awit, pakinggan nyo. Bigyan mong sala sila, O Diyos. Ibuwal mo sila sa kanilang sariling mga payo. Palayasin mo sila sa karamihan ng kanilang mga pagsalangsang, sapagkat sila'y nanganghimagsik laban sa iyo. Yon. Bigyan mong sala sila, O Diyos. Ibuwal mo sila sa kanilang sariling mga payo. Palayasin mo sila sa karamihan ng kanilang mga pagsalangsang. So ano magiging end? Ano magiging katapusan? Isaiah 13:11, Sis Luz. At aking parurusahan ng sanglibutan dahil sa kanilang kasamaan, at ang mga masama dahil sa kanilang kabalakyutan, at aking patitigilin ang kahambugan ng palalo, at aking ibababa ang kapalaluan ng kakilakilabot. Kung ang love ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional love, walang dapat parusa. Magpaparusa siya. Bakit? Merong abusado kasi Granting na halimbawa, for the meantime, unconditional ang kanyang pag-ibig. Kahit masama ka, kahit na ikaw tarantado, tinatawag ka ng Diyos. Pero pagka inaabuso mo, pagkatapos mong malaman yung katotohanan ng Diyos, hindi payag ang Diyos na inaabuso siya. Gaya ng isang presidente halimbawa, papayag ba presidenteng abusuhin mo siya o kaya isampalin mo siya? Nawalan ka na ng respeto, sinampal mo na presidente o kaya sinigawan mo na presidente. Binaliwala mo na yung presidente. Anong palagay mo sa sarili mo? Mas mataas ka na sa presidente pagka hindi mo na siya nire-respeto. Kaya magagalit yung presidente. Kung yung presidente pwedeng magalit, lalo naman ang Diyos. Pag inaabuso natin ng Diyos, at tayo ay gumagawa na ng talagang parang rebellion sa Diyos, para kang mapaparis kay Satanas nun, ibabagsak ka ng Diyos kasi you do not know where to put yourself. You do not know where's the proper place for you.
Kaya kung ang Biblia pagbabatayan, kapatid na Aris, hindi totoo na ang pagmamahal ng Diyos o ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional. Ang katunayan, kung ginagamit nila yung 3:16 ng Juan, itataas mo lang ng isa yun eh. Makikita mo ng hindi unconditional eh. O, basahin mo. 3:15. Upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayo, maliwanag eh, may kondisyon eh. Sa 15, liwanag ng kondisyon eh. Upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak o mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 18 ngayon, Sis Luz. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. May kondisyon talaga. Ang sumasampalataya, hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya, hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Kaya yung mga atheist, pagkatapos na mabigyan ng pagkakataong makaliwanag sila, ayaw pa rin nilang maniwala, hindi totoo na yan magiging dapat sa langit. Kagaya nung ipinangangalat ngayon ng Papa sa Roma, kahit na raw hindi ka maniwala sa Diyos, basta't mabuti konsensya mo, maliligtas, makakarating ka sa langit. Pakita nyo. Pakita mo nga yan, kapatid na Mel, yung katarantaduhang pinangangaral ng Papa sa Roma, para lang mapatuwa niya ang mga ateista, para wag lang magalit sa kanya mga tarantadong ateista, yung maniwala sa Diyos. Ang sabi ng Papa sa Roma, pakinggan nyo, ha? Palibasa mo. Opo, ito po ba itong Pope Francis assures atheist, you don't have to believe in God to go to heaven. Michael Day. Ito mong katarantaduhan yan. You don't have to believe in God to go to heaven. O, pakita mo yung retrato dun sa dyaryo. Ayan. Pope Francis, it's okay not to believe in God if you have clean conscience. Pwede raw makarating yung mga ateista sa langit kahit hindi maniwala sa Diyos. Sino may sabi sa'yo yan? Invento mo lang yan. Sabi kasi ni San Juan, sa kanyang sulat, ang sumasampalataya hindi hinahatulan, pero ang hindi sumasampalataya, hinatulan na. Paano ngayon pupunta na langit yung hinatulan na? Naintindihan mo ba ibig ko sabihin, Sis Luz? Opo, Brad Eli, hinatulan na nga po. Di hindi po yun pupunta sa langit kasi may hatol na po siya dahil hindi siya sumasampalataya. Ano sabi ng Papa mo? Sabi ng Papa, it's okay lang daw na hindi sumampalataya. Pwede silang pumunta sa langit, yung atheist. Kalapalaking po nitong, ayan po. Sahin natin ang Biblia, kundi kayang Papa na yan walang malay sa Biblia. Pwede bang makapunta sa langit ang hindi sumasampalataya? 21:8 ng Apokalipsis. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Pwesto ba sa langit yung mga hindi mananampalataya? Wala basahin po. natin, 21:27, Apokalipsis. At hindi papasok doon sa anumang paraan. Walang palang paraan Walang paraan ang pagpasok doon. Sa anumang paraan, di papasok. Sino? Ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan,
kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Pwedeng pumasok sa langit sa anumang paraan pag hindi ka nakasulat sa aklat ng buhay. Paano papasok doon yung ayaw maniwala sa Diyos? Minumura pa ang Diyos nitong mga ateistang ito, papasok pa sa langit. Napakagago namang paniniwala. Napakagagong paniniwala. Di ba? Napapasok sa langit, ayaw nga maniwala sa Diyos, minumura ang Diyos. Ayaw maniwala sa salita ng Diyos. Tayo, sabi ng Diyos, nilalang sa alapo. Sila naman, tayo galing sa unggoy. Sila galing sa unggoy. Tayo, nilalang tayo ng Diyos. Ayaw silang maniwala ron. Ganun ang mga ateista eh. Lahat ng kinokontra, lahat ng nasa Biblia. Paano ngayon papasok sa langit yan hindi mananampalatayan? Hinatulan na yung mga ayaw sumampalataya. Ang katunayan, ikalawang Tesalonica 2:8. At kung 2:11. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mangahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Hahatulan silang hindi nagsisampalataya sa katotohanan. Anong hatol? 1:8, ikalawang Tesalonica. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Alam mo kung buhay si Pablo ngayon, babatukan niya itong papang ito. Opo. Kung buhay si San Pablo, aawayin niya yung papa na yan. Buti na lang, patay na si San Pablo. Kaya lang, andito naman ako. Paano naman akong papayag sa gano'n na pati yung nagagalit sa Diyos papapuntahin sa langit. Okay lang kahit hindi kayo sumampalataya, basta malinis ang konsyensya nyo. Pwede bang malinis ang konsyensya ng taong ayaw maniwala sa Diyos? Meron ka bang makikitang taong ayaw maniwala sa Diyos na malinis ang konsyensya? Tanungin natin na Diyos. 53:1 ng awit, tuloy-tuloy mo si Luz. Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Nangapahamak sila at nagsigawa ng kasuklam-suklam na kasamaan. Walang gumawa ng mabuti. Tinungha ng Diyos ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sino mang nakakaunawa na humahanap sa Diyos. Bawat isa sa kanila ay tumalikod. Sila'y magkakasamang naging mahahalay. Walang gumawa ng mabuti. Wala kahit isa. Tingnan mo, ang Diyos na tumingin ha? Ang Diyos na tumingin sa lupa. Sa lahat nung nagsasabing walang Diyos, lahat ng ateista, tinignan niya nung panahon na yon. Nakita niya, walang mabuti sa kanila kahit isa. Ba, ito naman papa ngayon, yung mga ateistang galit na galit sa Diyos, okay daw dahil kung malinis ang konsyensya. Ang Diyos na nga ang tumingin sa langit, tinignan niya kung may malinis na konsyensya dun sa mga taong ayaw maniwala sa Diyos, wala siyang nakita Ano, nakita mo ba? Ibig ko sabihin si Luz, pag hindi mo nakita, makikita mo. Opo. Ayan, ang Diyos na nga ang tumingin Wala po siyang nakitang mabuti dito sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Mga ateista po ito walang mabuti sa kanila. Tapos ito ngayon itong papang ito, nasasabihin niya na okay lang yung mga ateista na hindi maniwala sa Diyos, basta malinis ang konsyensya. Paano magkakaroon ng malinis na konsyensya ang hindi naniniwala sa Diyos? Nakita na nga ng Diyos, walang mabuti sa kanila kahit isa. Ang Diyos na ang tumingin. Hindi ka naniniwala sa Diyos. Paano ka magkakamabuting konsyensya? Ito mabuting konsyensya. Mga anak, sabi ng Diyos, igalang ninyo ang inyong mga magulang. Ha? Apo. Magsitalima kayo sa kanila. Di ba magandang konsyensya sa anak yung gumagalang sa magulang? Opo. Huwag mong iimbuti ng asawa ng iyong kapwa. Di ba ang Diyos ang may sabi nun? Ayaw ka maniwala.
De sa'yo, open yung option na agawin mo yung asawa ng may asawa. Bugo, tarantado, gago. Tapos sasabihin mo, malinis pa ang konsensya nitong mga ito. Napakalaking kagaguhan yan. Napakalaking kagaguhan. Di marunong mag-analyze. Ayaw mong maniwala sa Diyos. Sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Ayaw mong maniwala. Ibig sabihin, para sa'yo, pwede kang pumatay. Ayaw mo kasi maniwala eh. Naintindihan mo ba ako, Sis Luz? Opo, naintindihan po namin. Kung hindi sila naniniwala sa Diyos, lahat ng masama, talagang open para sa kanila. Option nila yon. Konsensya, meron ka. Opo. Sabi ng Diyos, mahalin mo yung asawa. O ayaw ka maniwala sa Diyos. Anong gagawin mo? Ibang asawa nga mamahalin mo, aapihin mo yung asawa mo. Tarantado! Napakagagagong ministro nitong mga ito. Ako, patawarin ninyo ako mga kapatid, ha? Hindi ko lang maaatim na hindi ako kikibo pag may nakita akong mali eh. Pero sabihin mong okay lang hindi ka naniniwala sa Diyos. Pag hindi ka naniniwala sa Diyos, itinatakwil mo ang Diyos na ugat ng lahat ng kabutihan. Ibigin mo ang kapwa mo. Hindi ka iibig dahil hindi ka naniniwala sa Diyos eh. Paano ngayong malinis ang konsensya ng tao na walang pag-ibig sa kapwa, walang pag-ibig sa asawa, walang paggalang sa magulang, nangangalon niya, pumapatay, sumasaksi sa di katotohanan at nagsisinungaling? Paano malinis ang konsensya nun? Paliwanag mo nga sa akin, baka sakaling makumbinsi mo ko, Sis Luz. Wala po. Hindi ko po kayang paliwanag. At wala pong paliwanag po yon. Talagang, pagka hindi naniniwala sa Diyos, lahat ng masama ang gagawin nila. Kasi nga, hindi nga sila naniniwala sa Diyos. Kaya hindi po pwedeng malinis ang konsyensya ng isang hindi naniniwala sa Diyos. Tiyak masamang tao po yung hindi naniniwala sa Diyos. Kasi lahat ng masama, okay lang sa kanila. Walang masama sa kanila kasi kung anong gusto nilang gawin. Dahil hindi nga po sila naniniwala sa Diyos. Kaya lang pwedeng bumuti ang isang tao pag naniniwala sa Diyos. Kasi pag naniniwala sa Diyos, yung mga batas ng Diyos, susundin niya yon. Lahat ng mga batas ng Diyos, mabuti pag susundin mo. Ngayon, kung hindi ka naniniwala sa Diyos, ibig sabihin, ayaw mo yung mga batas ng Diyos, kaya lahat ng masama, yun ang gagawin mo. Kaya wala pong mabuting konsyensya sa isang hindi naniniwala sa Diyos. At pati itong papang ito, masama din ang konsyensya nito. Kasi kinukonsinti po niya yon, okay lang sa kanya. Di pareho lang din po sila. Kain mo 1:31 ng Roma. Na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Ano masasabi mo dyan? Ayun po, ito nga, kagaya nga nung Papa, okay lang sa kanya, yun daw, kahit hindi ka naniniwala sa Diyos, basta malinis ang konsyensya mo, okay lang daw yun. Ibig sabihin, ganun din po siya. Kaya sabi nga dito sa Roma, nalalaman nila ang kautusan ng Diyos. Alam naman ng Papa na kailangang maniwala sa Diyos eh. Pero ang ginagawa niya, bagaman alam niya yon, sabi dito, ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay, alam na, nakarapat-dapat sa kamatayan, hindi lang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Kaya, Ibig sabihin, ateista rin niya ang Papa na yan.